Hello mga kapwa ko si HMSU1. Kumusta na? Alam ko, OJT season na naman. Yung feeling na excite na kinakabahan, di ba? Well, nandito ako ngayon, hindi bilang kung sino mang expert, pero bilang isang, parang kuya nyo na rin, na dumaan na dyan. So, ang gagawin natin ay simpleng kwentuhan at pasahan lang ng kaalaman. Game? Simulan na natin? So ito yung magiging guide natin for today. Simple lang. Una, yung professional brand mo. Pangalawa, at napaka-importante nito, yung kaligtasan mo sa trabaho. Pangatlo, bibigyan kita ng action plan. At panghuli, yung pinakamahalaga, ang pagiging tatak CHMSU1. Okay, let's start with Section 1. Alam nyo, yung mga technical skills natin, yung galing natin sa programming, sa pag-design, sa pag-solve ng engineering problems, yan yung ticket natin para makapasok sa company. Pero yung work ethic natin, yun ang magsasabi kung mananatili tayo at kung paano tayo maaalala. Ito yung professional brand mo. At ito guys, kailangan nating tandaan to. Kasi yung work ethics, hindi lang yan basta pagsunod sa rules eh. Bawat galaw mo, bawat email na sinasagot mo, bawat pakikipag-usap mo sa kasama mo, lahat yan bumubuo ng brand mo. So ang tanong, anong klase kang professional? Paano kanila maaalala pag alis mo dyan? So paano ba natin bubuin yung solid na brand na yan? 4 lang yung haligi niyan. Madali lang tandaan. Una, integrity. Ginagawa mo yung tama kahit walang boss na nakitingin. For example, nagkamali ka sa code, aminin mo, huwag kang magturo. Pangalawa, accountability. Huwag kang maging yung tao na laging nagsasabi ng, ay di ko trabaho yan. Kung may kailangan ng tulong at kaya mo, go. Pangatlo, confidentiality. Lalo na sa atin na IT at engineering, may access tayo sa sensitive info. Ang rule, anong nakita sa work, stay sa work. As in, bawal na bawal yung mag-screenshot ng system tapos ipopost sa social media. At pang-apat, professional boundaries. Okay lang naman makipag-close sa office mates pero iwasan yung chismis. Alam mo na yan, huwag maging marites sumusang sa pantry. Okay, so, lipat tayo sa isang mas seryosong topic pero sobrang kailangan nating pag-usapan. Tandaan nyo, ang OJT para yan sa pagkatuto. Hindi yan para matakot ka o ma-stress. Kaya kailangan mong malaman na may mga batas at karapatan na nagpoprotekta sa'yo. So please, makinig kayo ng mabuti dito. Narinig nyo na ba yung term na hostile work environment? Ano ba to? Hindi ito yung minsan masama lang yung gising ng boss mo. Ito ay isang pattern. Paulit-ulit na pag-uugali tulad ng bullying, mga bastos na biro o palaging pagsigaw na umaabot na sa punto na hindi mo na magawa ng maayos yung trabaho mo dahil sa takot at anxiety. At dito, mayroon tayong sandata. Ito yung Republic Act 11313 o yung Safe Spaces Act. Ang tawag pa nga dito, Bawal Bastos Law. At itong batas na to, pinoprotektahan kayo. Tayong lahat bilang mga OJT laban sa sexual harassment. Hindi lang sa office ha, pati sa online, sa text, kahit saan. At para mas malinaw, ito yung mga anyo niyan. Pwedeng verbal, yung mga catcalling, mga bastos na jokes, o mga comment tungkol sa itsura o katawan mo na hindi mo naman tinanong. Pwede ring non-verbal, yung tingin mula ulo hanggang paa, yung alam mo na, elevator eyes, o yung pagpapadala ng mga gif na alam mo na. At syempre yung physical, yung bigla kang hawakan, diditikin ka, o haharangan yung daan mo. Ang pinaka-keyword dito guys ay unwanted at uninvited. Kung hindi mo gusto at hindi mo hiniling, harassment yan. Ito, pakitato nyo sa isip nyo. Kasi madalas, yung depensa ng gumagawa niyan, naku biro lang yun eh. Pero hindi yun yung mahalaga. Ang mahalaga ay yung epekto sa'yo. The impact. Kung nasaktan ka, kung nabastusan ka, kung natakot ka, valid yan. Yung pakiramdam mo ang mas importante. Period. Okay, so alam na natin yung problema. Ngayon, anong solusyon? Anong gagawin mo? Tandaan mo to, hindi ka powerless, hindi ka biktima lang. Hawak mo ang kontrol at ito yung action plan mo. Isipin mo to, nasa office ka, biglang may nagsabi ng isang bagay o may ginawa yung isang tao na parang, teka mali to, may naramdaman kang kaba o discomfort. Anong gagawin mo? Hindi pwedeng deadma lang, kailangan may gawin ka. Ito yung 5-step safety plan mo. Una, trust your gut. Kung pakiramdam mo may mali, malamang may mali talaga. Pangalawa, kung safe ka naman, speak up. Pwede mong sabihin ng diretsahan, pero professional hindi ako komportable sa sinabi mo, please stop. Pangatlo, at bilang tech students, alam na natin to document everything. Isulat mo anong petsa, anong oras, anong nangyari, sinong nakakita, mag-save ka ng screenshots kung online nangyari. Pangapat,
I-report mo sa HR ng company. At ang pinaka-importante sa lahat, Step 5, i-contact mo agad ang OJT coordinator mo. At gusto kong i-double underline yung Step 5. Kaming mga OJT coordinator nyo sa CHMSU, kami yung number 1 kakampi nyo. Kung hindi ka komportable na lumapit sa HR ng kumpanya, sa amin ka muna pumunta. May mga protocol ang CHMSU para ilipat ka o ilayo ka sa ganyang sitwasyon nang hindi nasisira yung grades mo. Ang kaligtasan nyo, yan ang priority. Walang pero-pero. At para sa huling bahagi, pag-isahin natin lahat ng ito. Kasi ang OJT, hindi lang yan para sa experience. Dala-dala mo rin yung pangalan ng school natin. Dala-dala mo ang pagiging CHMSU Silencio. So kung may isang bagay lang kayong matatandaan sa lahat ng sinabi ko, ito yon, ang kaligtasan nyo at ang integrity nyo. Non-negotiable yan. Hindi yan pwedeng kag-usapan, hindi yan pwedeng i-compromise. Walang OJT grade o trabaho na katumbas ng peace of mind mo. Kasi yan ang pundasyon ng buong career na bubuuin mo. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ang OJT, simula pa lang yan. Sa paglabas nyo dyan, hindi lang sarili mong pangalan ang dala mo, kundi ang pangalan ng CHMSU. So paano mo ipapakita sa lahat yung galing, yung husay, at higit sa lahat, yung integridad na siyang tatak ng isang tunay na CHMSUan? Good luck guys! Galingan nyo at laging mag-iingat.